guys! Welcome back again to my channel. This is Pambansang Best Friend Joy. Hello, magandang buhay sa inyong lahat guys. Ayan, for today's video guys, continue lang natin yung sinishare ko sa inyo. For my first video, yung journey ko for my first trimester. And then yung pangalawa, yung journey ko sa second trimester. At saka ngayon naman, for my third trimester as a pregnant. Yun, as a mom to be, super excited pa rin. Sobra. So, ngayon guys, as of now, nasa 37 weeks na ako. So, ala, hanggang 40 to 42, diba? So, yun. Anytime lapit talaga lumalabas si baby. So, ayun lang. So, continue ko lang yung sa week 27 hanggang sa ngayon. 27 to 37. So, ayun guys, yung sabi ko sa inyo, yung sa second video ko, yung nag-insulin na ako. So, ganun pa rin. Kung kailan ako ng insulin, kumakain naman ako ng mas marami. Kasi, akala ko, nag-insulin naman ako. Parang ganun. Nag-insulin naman ako. So, okay lang nakakain ng marami. So, ayun. Yun, mataas pa rin yung minsan, hindi naman every day na mayroong pero yung kadalasan yung breakfast is okay lang talaga, yun walang problema. So kasi yung sa insulin talaga guys, sa breakfast 95 maximum. Pag 95 na yan, dapat nasa 94 lang tayo. Tapos after breakfast 140 yung pinaka maximum na blood sugar. Dapat nasa 139 lang tayo. Minsan umaabot ako ng pag dinner talaga umabot. So, mayroon nga umabot ako ng 200 plus. Kinakabahan na din ako nun. Pero, nafe-feel ko kasi pag sobrang taas na tumaas yung blood sugar ko. Kasi nga, parang nangangalay yung paa ko. Yun yung, nafe-feel ko. Ay, glory to God naman guys. Hindi ko nafe-feel yung, yung tawag yun, ng namamanas. Wala akong ganun. Doon lang ako talaga struggle sa blood sugar ko. Yung i-control yun. So, ayun. Pagbalik ko sa doktor ko, sa endocrino ko, tinataasan na naman nila yung level ng insulin ko. So from 0.2 doon sa before lunch at saka before dinner, mag-antay tayo ng 15 minutes. So yung tingin nila after month, mataas pa rin yung yung blood sugar ko. So, dinagdagan nila ng kasali na yung breakfast. From 0.2 before mag-breakfast, dapat antayin na 20 minutes. 20 minutes yung antayin natin bago kumain. Kasi nalagay na yung insulin. Saka 0.2 yun. Tapos pagka dito sa 0.4 naman, 0.4 tapos 0.4 20 minutes before kakain ng lunch at 20 minutes before kakain ng dinner. At saka guys, may may tinitake pa rin ako sa thyroid kasi nga talaga pag sabi nila normal yun pag buntis dito sa thyroid. May tinitake din ako na tawag nito gamot. May tinitake din ako na gamot na ganito. So, iinumin to na walang laman yung tiyan before breakfast. Mag-antay ng 30 minutes. So, yun yung una ko iinumin yung 30. Yung morning routine ko talaga guys is pagkagising ko, i-check ko yung blood sugar ko using this. 1 hour kasi yan before kakain. Tapos, after that, yung yung iinumin naman para sa thyroid, 30 minutes din yun, kailangan din yun. Tapos after that, ng insulin, 20 minutes kasi antayin din. So, glory to God guys, okay naman. Talagang be focus lang talaga sa mga gagawin para kay baby, diba? So, ayan. Yung yung gender reveal pala namin, ginawa namin noong 21 of July.
mas nauna pa nga yung gender reveal kaysa ginawa kong video ngayon, di ba? Kasi nga, talagang ano din, parang, ini-enjoy ko yung moment ba? Talagang, inano ko yung, before ko i-share, yung siguradong-sigurado na ako, siguradong-sigurado na kami sa kalagayan ko. Yun lang, kasi nga, gusto kong i-share yung, wala ng pangamba, parang ganon. Tapos yung ready na ako na i-share sa inyo, kasi nga, matagal din yung process, di ba? Yung pagkawala ng first baby na matagal din yung process, may trauma din yun, pero glory to God, nandyan naman siya to comfort us. So ayan, is talaga ngayon is ready na kami i-share sa inyo kung ano yung mga nangyayari, ano yung mga situation, ano yung mga pinagdadaanan ko as a mom to be. Ayan, so last July 21, namin yung we have a victorious gender reveal and baby shower, guys, and it's a boy. So grabe yung nakita niyo sa may video ako dyan na ina-upload, yung saya ng mukha ng asawa ko na hindi siya makapaniwala na it's a boy. Sabi niya, kasi nga tinatanong ko siya kung ano sa tingin niya yung gender. Sabi niya, ewan ko, parang ayaw niyang siguro as a father, may iba na talaga gusto nila ng lalaki, pero hindi niya sinasabi sa akin na lalaki o babae ba talaga. Kasi para sa akin, babae o lalaki, basta healthy lang si baby, walang problema doon, di ba? Kung ano yung bigay ni God, yun, yung the best para sa amin. Pero yun ang laman niya, it's a boy, talagang hindi siya makapaniwala. Sabi, bumubulong talaga sa akin, talaga ba it's a boy? Parang gano'n, di ba? Tapos yung unang, kasi may trabaho siya, ako lang talaga yung pumupunta sa doktor for ultrasound, ako lang. Yung minsan nga, sumasama siya, first time niya, talagang, makikita mo talaga sa mukha niya, yung gusto niyang maiyak na pinipigilan niya, na nakita niya yung baby, nakita niya yung heartbeat ng baby, grabe, na hindi may paliwanag yung saya, guys. So, ayan, balik tayo dun sa blood sugar ko, talaga yun yung struggle ko ngayon. So ano lang talaga, last week lang talaga is pagpunta ko doon, sinabihan ako ng doktor ko na kailangan mong seryosohin yung pagdadiet mo. Kasi pag hindi mo isinisseryoso yung pagdadiet ko talaga is kailangan ng tanggalin si baby before pa yung due date ko. So doon ako kinabahan, guys. Kasi nga hindi pa siya ready, hindi pa sa doon ako kinabahan na talagang pigilan mo. So, hindi ko talaga mapigilan yung grabe yung, yung gutom. So, ngayon, napansin ko lang is, pag potato or pasta, mas siya, lower siya ng sugar, kaysa talagang yung rice, grabe. Tapos yung mga canned goods talaga, hindi. Minsan kasi may, may sardinas, tapos may corned beef galing sa Pilipinas, parang tumikim lang ako ng konti. Sorry. Grabe na yung, lampas-lampas na yung blood sugar ko sa 140, nasa 156 na. So, talagang sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng self-discipline na talagang hindi mapapahamak si baby. Kasi nga, okay siya, wala siyang problema doon. Ang problema sa akin is full of sugar ako. Yung sa tummy ko daw talaga, yun ang problema. So, ayun, dinagdagan ulit. Ngayon, dinagdagan ulit ng yung level ng insulin ko sa breakfast, ginawa ng from 0.2, naging 0.3 na. Tapos yung sa before lunch at saka before dinner, from 0.4, ginawa na ngayon na 0.5. So, ngayon, naman, talagang glory to God kasi nga, last week, okay yung, result ng blood sugar ko, sabi ng doctor ko. Kinakongratulate ako, sabi niya, pagpatuloy mo yan yung pagdadiet mo kasi nga, anytime, nasa 37 weeks na ako ngayon, anytime, baka may posibilidad na lalabas na si baby, para talagang yung sugar naman talaga is nakakasama sa kanya yon, o diba? So, parang, nakakatulong din yung tinataasan yung level ng insulin, kasi gusto ko talaga ding ma-feel na nabubusog ako Para diba, parang yung gutom mo na siguro kasi lumalaki na din si baby, yung gutom din is na din. So,
Ang ano ko lang ngayon is mas low yung blood sugar pag potato, saka yung ano lang, yung chicken na ala plancha lang. Yun lang ginagawa ko ngayon. So ngayon guys, super excited na ako na may na ilabas si baby. So namimili ako ngayon kung sa private hospital ba ako or sa public hospital. Pero okay pa naman yung insurance ko, maybe God willing sa private hospital ako manganganak. So wala namang problema doon kahit saan. Basta ma-deliver lang si baby ng maayos. Ayan guys, salamat sa inyo. Next video ko, makikita na yan. Next video kong gagawin. Ayan na. God willing, may labas ko na si baby. So, ayan, diba? Grabe yung ano ko. Yung mga tawag nun. Grabe yung, hindi na ako tumataba. Sa akin para tumataba ako, pero sabi nila hindi daw, yung tiyan lang daw ang lumaki. Talagang, yung, ano ko ngayon is nasa, yung timbang ko ngayon is nasa 59.6 kilos. So, ano ba yun? Okay lang ba yun guys? Normal lang ba yun? Tapos yung height ko naman, kasi is nasa 4'11". Pero, ayun. Para sa akin, hindi ako, para sa akin tumataba ako. Pero sabi nila hindi daw, kulang pa daw. Pero parang sa akin okay naman kasi ano lang, ayos na yun. Tapos ngayon lang din kasi ang bilis ko nang nahihingal. Hinihingal kahit wala akong ginagawa, hinihingal ako pero kailangan pa rin ma-exercise. Sabi ng doktor is 30 minutes nga walk every day. Minsan hindi ko talaga, hindi ko nagagawa kasi yung hagdanan namin, guys, wala kaming elevator dito sa apartment namin. Yung hagdanan namin, 50 steps lang naman. Grabe, diba? Struggle talaga pag aakyat ako ng okay lang pababa, pero pag paakyat na talagang doon na. Pero glory to God, andyan naman si Lord na laging nagagabay sa akin. Salamat guys. Kung ano yung gusto niyong i-advise sa akin, just comment below. Salamat sa panunood, salamat sa suporta. Kita-kita tayo sa next video ko guys. Hopefully andito na si baby, ano pa. God bless!